Isang regional trial court sa Santa Cruz, Laguna ang nagsagawa ng isang mahalagang aksyon sa isa sa mga pinakamasusing sinusubaybayang legal na usapin sa bansa matapos maglabas ng arrest order laban sa negosyanteng si Atong Ang at 17 iba pang individual. Ang kautusan ng korte ay may kaugnayan sa mga reklamong isinampa kaugnay ng matagal ng investigasyon sa pagkawala ng ilang mga mahilig sa sabong na sa loob ng maraming taon ay nanatiling walang malinaw na kasagutan. Ayon sa korte, ang mga paratang ay tumutukoy sa seryosong uri ng unlawful restraint at mga kaugnay na aksyon at malinaw na nakasaad sa dokumento na hindi pinapayagan ang pansamantalang kalayaan sa kasong ito. Ang arrest order ay inilabas matapos suriin ng korte ang mga record na inihain ng Department of Justice na nauna nang nagsabi na may sapat na batayan upang isulong ang formal na mga kaso. Napagpasyahan ng mga prosecutor na ang mga ebidensyang ibinigay, kabilang ang mga sinumpaang salaysay at mga magkakatugmang pahayag, ay umabot sa kinakailangang pamantayan upang magpatuloy ang usapin sa korte. Ang mga kasong ito ay inihain sa mga hukuman sa Laguna at Batangas noong huling bahagi ng nakaraang taon matapos ang mahabang panahon ng pagsusuri ng mga opisyal ng hustisya. Ang pinagmulan ng usapin ay nag-ugat sa sunod-sunod na pagkawala na naitala mula 2021 hanggang 2022. Sa panahong iyon, dosi-dosenang mga individual na may kaugnayan sa aktibidad ng sabong ang iniulat na hindi na nakauwi matapos umalis para sa mga nakatakdang gawain sa iba't ibang lalawigan. Ayon sa mga pamilya, ang kanilang mga kaanak ay umalis para sa mga laban o pagpupulong ngunit hindi na muling nakita. Dahil sa paulit-ulit na mga ulat, nagsagawa ng magkakaugnay na investigasyon ang mga ahensya ng gobyerno at ang Department of Justice. Mas lalo pang umigting ang atensyon ng publiko nang lumantad ang isang lalaking kinilalang si Julie Dondon Patidongan bilang isang whistleblower. Sa mga pahayag na ibinigay niya sa mga autoridad, inilarawan niya ang umano'y organisadong pagkilos sa likod ng mga pagkawala at tinukoy ang ilang individual na sinasabi niyang sangkot. Ang kanyang testimonya ay naging mahalagang bahagi ng mga dokumentong sinuri ng mga prosecutor. Bagamat iginiit ng mga opisyal na ang kanyang mga pahayag ay kailangang beripikahin, kinilala rin nila na ang kanyang kooperasyon ay nakatulong upang umusad ang investigasyon matapos ang mahabang panahon ng limitadong progreso. Si Atong Ang, na kilalang personalidad sa industriya ng sabong, ay paulit-ulit na itinanggi ang mga paratang. Sa pamamagitan ng mga pahayag sa publiko at ng kanyang mga abogado, iginiit niyang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Inilarawan niya ang mga aligasyon bilang gawa-gawa lamang at iginiit na siya ay hindi makatarungang nadadamay. Noong nakaraang taon, naghain siya ng mga counter-complaint laban kina Patidongan at isa pang individual na inaakusahan niya ng tangkang pamimilit kapalit ng malaking halaga ng pera upang bawiin ang mga paratang. Ayon sa kanyang kampo, ang mga akusasyon laban sa kanya ay bahagi ng isang plano upang sirain ang kanyang pangalan at kabuhayan. Sa kabila ng mga pagtanggi, sinabi ng mga prosecutor na ang kanilang resolusyon ay nakabatay sa mas malawak na pagsusuri ng ebidensya at hindi lamang sa iisang testimonya. Sa kanilang desisyon, sinabi nila na mayroong maraming pahayag at mga pangyayari na, sa kanilang pananaw, ay nagpapakita ng magkakaugnay na mga aksyon ng unlawful confinement na humantong sa hindi na maibabalik na pinsala sa mga nawawalang individual. Kasama sa mga isinampang kaso ang ilang bilang ng serious illegal detention at unlawful restraint na may mabibigat na resulta. Bukod kay Ang, kabilang sa mga inirereklamo ang ilang sibilyan at mga miyembro ng law enforcement na ayon sa mga autoridad ay nagpapakita ng masalimuot na ugnayan at hindi lamang hiwa-hiwalay na insidente. Ang Regional Trial Court, matapos suriin ang mga impormasyong iniharap, ay naglabas ng arrest order ng walang rekomendasyon para sa pansamantalang kalayaan. Ayon sa mga legal na eksperto, ang ganitong desisyon ay nagpapahiwatig ng pananaw ng korte sa bigat ng mga paratang at sa mga parusang kaakibat nito sa ilalim ng umiiral na mga batas. Nilinaw ng mga opisyal ng korte na ang paglalabas ng arrest order ay hindi nangangahulugan ng pagkakasala, kundi isang aksyon upang matiyak na haharap sa paglilitis ang mga inaakusahan. Sa mga oras na lumabas ang balita tungkol sa kautusan, nagkaroon ng kalituhan kung agad na naisakatuparan ang mga arrest order. Sinabi ng Department of Justice na sa panahong iyon, wala pa silang natatanggap na kumpirmasyon na naisagawa na ang mga kautusan. Ipinaliwanag nila na ang mga dokumento ng korte
ay kailangan munang maipadala sa mga unit ng law enforcement na may tungkuling magsagawa ng mga ito. At ang proseso ay maaaring tumagal depende sa koordinasyon at lokasyon. Para sa mga pamilya ng nawawalang sabungero, ang aksyon ng korte ay nagdulot ng halo-halong damdamin ng ginhawa at panibagong pag-aalala. Marami sa kanila ang gumugol ng maraming taon sa paghahanap ng kasagutan, pagdalo sa mga pagdinig at pakikipag-ugnayan sa mga investigador sa pag-asang magkaroon ng linaw sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Sinabi ng ilang kaanak na ang arrest order ay kanilang tinitingnan bilang senyales na ang sistema ng hustisya ay unti-unti nang tumutugon sa kanilang mga hinaing, kahit pabatid nilang mahaba pa ang tatahaking proseso. Nagbigay rin ng kanilang pananaw ang ilang grupo at mga tagamasid sa larangan ng batas. Ayon sa kanila, ipinapakita ng kasong ito ang mga hamon sa pagsasakdal ng mga kilalang personalidad at ng mga umano'y organisadong grupo. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng due process, kapwa para sa mga naghahanap ng pananagutan at para sa mga inaakusahan na may karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili. Idinagdag pa ng mga tagamasid na ang magiging resulta ng kasong ito ay maaaring magsilbing batayan sa kung paano hahawakan ang mga kahalintulad na investigasyon sa hinaharap.